rin tapang ang ipakita po niya para humarap sa impeachment tribunal. Okay, now the defense, of course, has opportunity to respond. Attorney Karen? Well, I have the same concerns as you in terms of kung yung highlight dito would be yung excessive entanglement. I don't think that was sufficiently proved during the course of the trial. And makikita naman natin, what Erin was talking about in terms of the FASAP case, hindi na-recall yung desisyon. And in fact, the merits of the case still stand. Hindi ito na-overturn. And yung nag-hold lang ng execution and decision is an administrative matter. But for me as a lawyer, yun yung naging concern ko kung bakit din ako pumayag na maging spokesperson. When I read the complaint, a lot of it for me constitutes personal attack on the decisions of the Supreme Court as a whole. Hindi clear sa akin na ang basis ng mga allegations would be any indication ng personal relationship ni Chief Justice Corona with our former President Arroyo. So that's one of my concerns. And dun naman sa pagtestigo ni Chief Justice Corona, as we said, hindi naman sarado yung opportunity dito o yung posibilidad na siya talaga ang uupo dito. But syempre, we have to balance that with the practicality na may mga bagay na kailangan mo rin ng ibang testigo para yun ang umupo at patunayan nito. And I hope na when we reach the end of this whole proceeding, na sana nga, we stick to the issues. Kung ang sinasabi nila ay ini-impeach siya dahil doon sa kanyang relationship with GMA, I don't think that was proven, and we should keep in mind yung mga articles of impeachment. I don't think we should keep blaming him porque ang naging appointing authority sa kanya ay ang Pangulong Arroyo. Matagal na ho siya sa gobyerno, panahon pa ni FVR, humawak na siya iba't ibang pwesto. It just so happened na by the time senior na siya enough para maging Chief Justice, ang nakaupuhong Pangulo ay si Presidente Arroyo. And ganun din sa kadamihan dahil sa, it's either fortunately or unfortunately, siya talaga ay matagal naging Pangulo, 10 years, dahil ngayong hindi natapos yung termino din ni ating Pangulong Estrada. Kaya, and I don't think it's fair for all our justices, hindi lang kay Chief Justice Corona, na we discredit their credentials. Lahat ito, meron silang kapasidad maging husgado, kaya nga sila na-appoint dito. Kaya sila na-shortlist din ng JBC na hindi ginagawa ng Pangulo. So, yun yung sa akin na dapat konsiderasyon. Huwag lamang tayo mag-focus on personalities involved. Tama yung katanungan, no? At na halo-halo, if you read the papers, if you read the mga kolumnista, Kathy, halo-halo, there's a fight for corruption that has to be displayed in a grand manner, there's judiciary, integrity, and then we're talking about the watch list policy na dapat pag-aralan ng mabuti. If there's one thing that can help institution, one or two things na you're hoping can help Philippine institution, ano yun, Sir Conrad? I think malaking bagay dito sa it's the fight against corruption basically. Yung naisip ko maganda yung tanong nung nagtanong kanina because she brought out yung yung closeness ni Corona at saka ni GMA. Lagi nakakalimutan I think in discussions tungkol dun sa impeachment. Itong impeachment ni Corona is just a prelude to something more important, which is the prosecution of Gloria Macapagal Arroyo, which mag-impact, I think, in verdict ni Corona insofar as that is concerned. Because whether tama o yung perception or not, ang perception ng taong bayan at ang perception ng mga tagalabas is that the two are related. Pagka na-acquit si Corona, it makes it the hardest thing in the world to prosecute Gloria Macapagal Arroyo. I think that will impact on the economy. And I think that will impact dun mismo sa confidence ng taong bayan about the future of this country. I think ang feeling mga tao, pag hindi na-prosecute si Gloria because si Corona is acquitted, we're going to have another generation of wala nang katapusan yung corruption. Si Nikki, may mga katanungan pa? Meron tayong katanungan mula sa Facebook from Jimbo Jam. Ano po ang sinasaad sa batas tungkol sa ownership ng isang bank account kung halimbawa nasa pangalan ni CJ Corona ang account pero sasabihin niya na ito ay pag-aari ng Basa Guitote Enterprises? Dapat po ba may kasulatan sa pagitan ni CJ at ng BGEI na nagpapatunay noon? Paano kung wala? Siguro dahil it's a legal question, Attorney Aguirre? Well, first, what I know is that about that 32 or 34 million, they are included in the 3 bank accounts
Sabi ni Justice Corona, I lost trust in the PS Bank. But alam mo kung anong ginawa dun sa tatlong accounts na yon, more than 30 million? Winidraw niya. Tapos nilagay niya sa isang account, dun pa rin sa PS Bank. Ganun ba ang walang tiwala sa PS Bank? Ngayon, nandun yun sa pangalan ng nilang atang mag-asawa eh. So, siguro maganda-ganda pa yun kasi kung basa gidote money yun, ba't nang i-transfer yan sa pangalan na lang niya? Di ba ganun ang nangyari doon? Tanungin natin yung Kung kasagutan ng defense. Alam nyo, nais namin sana sagutin yan. Ngunit humihingi ho kami, ilang araw na lang ho. Yan na, ayan, oo. Sapagkat kami ho ay meron ng pagkakataon, sa tamang paraan ho, ilalabas naman ho namin ang aming kasagutan dyan. Sapagkat alam ho namin, gusto nyo rin po malaman, no? Ngunit sana ho, bigyan nyo pa ho kami ng konting pagkakataon. Hayaan ho natin na gumulong itong proseso, abangan lang po natin. Gusto ko lang tanungin as an added question to the defense kasi sinasabi nga po ni Chief Justice Corona na bubuksan niya itong laman ng kanyang mga dollar accounts at sinasabi niyo rin po yan na ilang linggo na. At kaya lang po, nag-file po kayo dati ng motion sa Senado para maibaliwala itong mga ebidensya patungkol dun sa bank documents. So parang medyo nagkaka-conflict po dun sa mga pahayag na iyon. Walang conflict kasi yung rason kung bakit nag-file ng motion to suppress, ito'y dahil sa batas natin, no? Pagka illegal ang pamamaraan ng pagkuha mo ng ebidensya, meron tayong doktrina na sinasabi na hindi to katanggap-tanggap sa kahit anong proceeding. At ito rin yung naging pananaw ng ibang mga senator judges, but in the end, ang ruling nga ng impeachment court na in an impeachment case, it does not apply yung itong doktrina na ito. Pero bilang mga abogado, syempre, gusto mo laging patibayin yung batas na kung merong pagkakataon na meron nga illegal ng pamamaraan, then you have to raise these issues. But when we go to presentation ng evidence, yung mga bagay naman, yun nga yung sinasabi na ilalabas naman yan, kaya wag na tayo mag-resort to illegalities. Speaking of bank accounts at itong pag-withdraw ni Chief Justice, one of the key arguments raised during that portion, Sir Andrew, ay maapektuhan daw yung ating industriya ng mga bangko, yung banking industry. Meron bang real cause to worry yung ating banking industry? No, I don't think so. As a matter of fact, Mark, you have to know that the three rating agencies, Standard & Poor's, Moody's, etc., also rate, apart from the economy itself, they rate our individual banking institutions, individual banks and the whole industry. And surveys have shown that, in fact, our ratings have surged forward, notwithstanding this whole PS Bank situation. So, to answer your question, no it's non-issue. Okay. Kung gayon po, bakit po naging malaking issue sa mga senator judges na para hanapin kung saan nanggaling itong leak? Pakipaliwanag po sa amin. Well, of course, it has bearing on the case itself, and it substantiates the money trail. So I suppose it makes their case makes their case stronger to find out how and where the funds came from. No? But to answer your question, really, the root of it all is: does it affect the economy, the banking system? No. Since not at all. since you mentioned survey, sir, ito po ilan sa mga survey na aming nakalap patungkol po dito sa impeachment trial pa rin po. Ito, panoorin natin. Ang katanungan, are the pieces of evidence enough to impeach Chief Justice Renato Corona? Ito po ay galing sa Yahoo Philippines, 26,456. Ang nagsasabing yes, 56. Ang nagsasabing no, 44. Dikit po, Cathy. Medyo hindi ganun ka-significant. Kaya maganda pong antabayanan ang defense evidence talaga. Ito naman, isa na namang survey mula sa Inquirer.net. Do you think Chief Justice Renato Corona should testify in the impeachment trial? 78.4% said yes, 21.53% said no, 2,777 po ang sumagot ng survey na yan. Pero yung sa pagtestigo, malinaw. Gusto po ng mga respondent at tumistigo. Do you think Chief Justice Renato Corona will be convicted by the Senate? O mabigat na katanungan. Philstar.com, 35,000 respondents, 35,125. 61% says yes,
Ang nagsasabing no naman ay close to 40%. Medyo dikit na naman. Ito naman, galing pa rin sa Philippine Star website. Would you like to see Chief Justice Renata Corona take the witness stand? Katulad din to nung isang tanong. 84% said yes, 16% said no. Ang sumagot po ng survey ay 3,285 respondents. Has the prosecution presented a strong case versus CJ Corona? Ito po, Congressman Erin, ang kasagutan ng ating mga kababayan. 49.44%. Sabing strong naman po. Strong, very strong po pala yan, 49. 26.7 strong. Very weak naman po, 8.16. Weak ay 7. Not so strong, 4.9, almost 5. And no case at all. Meron pong nagsasabing na 3.6%. Yan po, galing sa ABS-CBN. Gusto nating mahingan na lang ng reaksyon na both the prosecution and defense tungkol dito sa mga website, no? Iba-ibang website ang pinagkunan namin itong mga survey na ito. Prosecution Well, first. it's a guide, no? Lalo na sa amin sa sa prosecution dahil alam naman po natin panig po ng depensa ang maglalatag ng kanilang ebidensya sa darating na Lunes. So kami naman po ay naghahanda rin po kami sa aming cross-examination questions. Of course, we try to anticipate kung sino-sino yung ihaharap po nilang mga testigo based on the compliance that they've submitted to the impeachment court. So sa tingin po namin dito rin namin matitest kung masabi po credible ba yung ebidensya na ilalatag ng depensa para sa kanilang kliyente or hindi credible. So dito natin makikita maiba pa rin yung survey na yan as the days go on. Para sa depensa, no, na makita po natin dun sa surveys, gusto po talaga ng maraming respondents na tumistigo. Pero doon the matter of making a decision on whether he's guilty or not, medyo dikit. Lamang ng konti, but not very, very significant difference. Are you happy with the results? Well, alam niyo po, ito isang magandang batayan kung nasaan na ho ngayon ang posisyon ng depensa. Sapagkat alam niyo naman po na nag-umpisa ang impeachment, bugbog na bugbog po ang depensa, no? Hindi nga ho kami binigyan ng pagkakataon na tatagal ng ganitong ng ilang linggo at ilang buwan, ano? Kaya ho sa posisyon ho namin ngayon, maganda ho sapagkat pagpasok ho ng aming pagkakataon na kami na ho ang maglalatag at magpipresenta ng aming ebidensya. Meron naman po ngayon yung atensyon ho ng taong bayan ay nasa amin naman po ngayon at ito po ay gagamitin naming pagkakataon na kami makapagpaliwanag. Kami po ay mapaalam ho sa inyo kung ano ho ba talaga ang mga issues na nakapaloob dito, ano ho ang mga sagot namin at ano ang mga ebidensya na magpapatotoo doon sa aming sagot, no? So, sa bandang huli ho, nais lang ho namin siguro sabihin sa ating mga nanonood na kami po sa defense team, kasama po si Attorney Karen Jimeno, kami ho ay nakafocus na dito sa aming kailangan gawin. Patuloy ho ang aming paghahanda, nandyan ho ang aming mga ebidensya, ang aming pong mga testigo ay handa na rin po. Ngayon kung tatanungin niyo ho kung ano yung pagkakasalansan ng aming testigo, nandyan ba si Chief Justice Corona, nandyan ba si Mrs. Corona, sino pa yung mga iba, sana ho'y bigyan niyo ho kami ng pagkakataon. Nasa amin pong habang umaandar na po yung pagpipresenta namin, alam niyo naman bilang mga abogado, tayo ho ay meron tayong disiplina sa sarili, no? Na hindi naman natin uunahin ilabas sa media o i-leak ito sa mga media personalities para lang humag-drum ng attention, no? Hindi ho ganun ang maaasahan nyo sa depensa. Sa amin ho, ilalatag namin ang aming ebidensya, ipipresenta namin ang aming testigo doon sa impeachment court. So yan ho ang maaasahan ho natin dito. Mark, issue ng surveys pa rin. Gusto kong tanungin si Mr. Mon Casiple. Ito po bang mga surveys, dapat po ba sineseryoso itong mga resulta na ito o depende kung sa sinong nagsasurvey? Depende sa methodology yan eh. Halimbawa yung mga specific newspaper